Hindi niya kayang patunayan, di ba? Wala naman ninakaw si BP Sara eh. Pero ang pinakamalaking kasinungalingan nito ni Erice, eto. Sabi ni Erice, kaya ngayon gusto nilang kumabit kay dating Vice President Leni Robredo sapagkat walang issue ng corruption. Kumabit kay Leni Robredo? Talaga? Si BBM, okay yan, pagbintangan mo yan. Talaga naman eh, di ba? In-announce ni BBM, excited si Leni Robredo sa pagkikita nila ni BBM. Nagwawalis na nga ngayon sa Naga eh. Di ba? Ang galing nga magwalis ni Leni Robredo eh. Naghanda. Si BP Sara, ginagamit si Leni Robredo. Talaga? Baka kayo ang gumagamit kay BP Sara para ikabit nyo kay Leni Robredo. Ni isang pangalang Leni, wala kaming binabanggit. Si BP Sara pa ba? Ang galing nyo naman. Putya, tinambakan nga yan. Ang nanggagamit kay Leni, si BBM. Very obvious naman eh. Di ba? Baka mahimok niya si Leni Robredo na pag nanalo si Leni Robredo, etc. etc. Pero wala pa rin po eh. Napakalakas ni BP Sara para gamitin pa si Robredo. Ang kapal ng hiya mo, Erice. Saan mo nakuha yan? Ginagamit ni BP Sara si Leni Robredo, kumakabit. Talaga? May pronouncement si BP Sara na pinuri man lang niya si Leni Robredo ngayon? Hay nako. Hindi pa namin nakakalimutan yung ginawa ni Leni Robredo. 6 na taon na nambuisit kay Tatay Digong. Hindi lang pinapansin kasi wala naman siyang bilang eh. Hindi nga pina-impeach yan. Gustong-gustong impeach ng mga tao ni Tatay Digong yan eh. I-impeach nyo pa yan. Wala nang bilang yan. Wala nang katotoran yan. I-impeach nyo pa. Vice President si Leni Robredo noong tumakbo siya na presidente. Pero, tinambakan pa rin. Vice President si Sara Duterte ngayon nangunguna sa lahat ng survey. Ang feeling nyo mga dilawan, ginagamit ni Sara Duterte si Leni Robredo? Kailan? Saan? Paano? Kapal na mukha nyo. Ginamit? Kailangan ni VP Sara si Leni Robredo? Utot nyo. Ganyan po mag-imagine yung mga dilaw. Ang gawin nyo muna, i-unite nyo muna yung mga dilawan para si Leni Robredo ang maging standard bearer nyo. Bago nyo sabihin na si BP Sara ay ginagamit si Leni Robredo, siguraduhin nyo muna na yung mga kapwa nyo dilawan, si Leni Robredo ang pambato nyo. Mapapapayag nyo ba si Risa Ontiveros na yan ang pambato nyo? Si Trillanes, yan ang pambato nyo? Lakas. Ayan po, wala na sa hulog yung mga kalaban ni BP Sara. Nakakaawa kayo. Tindi ng mga ano nyo. Ang tindi ng imahinasyon nyo. Ulitin nga natin sinabi. Kaya ngayon gusto nilang kumabit kay dating Vice President Leni Robredo sapagkat walang issue ng korupsyon. Si BBM, ayan, may prueba kayo, pupunta na Naga. Si BP Sara, kakabit kay Leni Robredo, utot nyo. Pag sama-samahin pa boto ng mga yan, hindi pa rin kayo aabot kay BP Sara. Yan po ang katotohanan. Lahat po ng mga analyst ngayon, pag hindi nagkasundo, lahat ng mga puwersa laban sa mga Duterte, talo na kayo. Ang Duterte vote solid.
Kahit nga sabi ko nga, yan ang mali ng mga political analyst. Diyan sila daig ng nag-iisang political analyst sa Pilipinas. Dahil ang katotohanan, magsama-sama man kayo, hindi naman babaliktad yung mga Duterte voters. Ibig bang sabihin, kunwari lang wala nang ibang kandidato, one-on-one lang. Halimbawa, si Leni naging kandidato pati ng mga loyalista. Pumayag yung mga loyalista. Kain suka din yung loyalista kay Leni Robredo. Kadiri. Banat kayo ng banat kay Leni. Tapos, yan ang pagkakaiba namin ng mga Duterte. Ang mga Duterte may prinsipyo. Yung binabanatan namin noon, hindi kain suka yung mga Duterte. Galit kami sa mga dilaw noon kasi mga salot sila. Hanggang ngayon galit kami dahil salot pa rin sila. Si BBM, ka-unit team ni BP Sara, nung na-realize namin, sabi nga ni BP Sara, 1 buwan pa lang, na-realize niya na nabanban si BBM, inutil si BBM. At yung mga pinangako ni BBM ay hindi niya tutuparin. 1 buwan pa lang. Ganyan ang prinsipyo ng mga Duterte. Hindi kain suka. Yung mga loyalists. Baka payag kayo kay Robredo. Nakakaawa. Ang sarap siguro yung mga Marcos na vlogger, no? Iparinig nyo kaya yung mga banat nila kay Leni Robredo nung araw. Tapos ngayon, ikakampanya nyo. Kainsuka, pare-pareho, dilawan at loyalista, pare-parehong kainsuka. Yan. Yan kayo. Okay.